Kumusta po kayo? So ngayon, dito ako duty ngayon sa Boracay. At nagpahinga po muna ako sa pagpunta sa mga stockyard. At aking binisita ang ating store po ngayon. At kung makikita ninyo mga kagandang buhay, kunti lang po ang display nating bigas. Dahil medyo tumaas po talaga ang presyo ng bigas ngayon. At bukas po, meron tayong iba't ibang klaseng mga bigas na parating. Ang available lamang po natin ngayon ay Jasmine. Alam nyo mga kagandang buhay, halos 1/4 na po talaga ang presyo ng bigas ngayon. Nahirapan po ang ating mga consumer dahil mataas na po talaga ang bigas. Kaya hindi na po ako nag-o-order ng mga mahinang klaseng bigas. Para sulit naman po ang pagbili ng ating mga customer kahit mahal po ang ating bigas na Jasmine. Pero sa lasa po at saka sa butil, panalong-panalo po. Pero sa ngayon, ang presyo pa lang namin, supposed to be dapat 1/4 ang presyo. Pero mayroon pa po kaming luma na stock na natira. So 1,380 pa lang po sa ngayon ang presyo mga kagandang buhay. Kasi mabilis po umakyat ang presyo ng bigas. Pero binibenta natin ng 1,380 mga kagandang buhay. At binibenta natin sa retail ng 57 per kilo. Pero bukas po, meron tayong darating na dalawang klaseng bigas. Dinurado at saka Princess Isabel. Which is, yung Princess Isabel po ay super white po, ang Princess Isabel. So kung dati po, talagang puno ang aming displayhan dito ng bigas, ngayon bakante na po siya. Dinurado na lang at saka Jasmine ang ating itinitinda. So sabi nga nila, pag mahal daw po ang bigas, dapat bawas na tayo ng kain ng kanin. Yan. Sulit po kasi pag Jasmine, mga kagandang buhay, kahit benta natin ng 1/4 ang kalahating sako. Kasi napakaganda naman po ng quality niya. Kumusta naman po ang presyohan ng itlog natin? Yan, kakarating lang po ng itlog natin, mga kagandang buhay. So ito po sa likod ko ngayon ng itlog, mga kagandang buhay. Ang ikinarga natin this week is 5,000 trays. So, bad news po, medyo tumaas po ang presyo ng itlog sa Batangas. 25 pesos po ang dagdag sa presyo natin. Kaya, hindi naman po tayo nakapagpataas kagad ng presyo na ganun kataas, di ba? 25 pesos. Hindi. Kaya, ang nangyari po mga kagandang buhay, nag-sacrifice po kami na kumuha ng itlog kahit tumaas siya. Kasi, yung tubo namin supposed to be nabawasan. So, kunti na lang po talaga ang adjustment namin ngayon sa itlog. Kasi para po makahabol kami sa presyuhan dito ngayon ng itlog. Kasi kung mahal mga kagandang buhay, mas stagnant po, yung mga suki po natin, doon na sa kabila bibili. Pagka bigla po tayong pataas. Actually, ang pinataas lang namin, 5 pesos lang. Yun lang talaga ang kaya namin ipataas. Kasi nga, syempre, pagka nagmahal doon sa Batangas, at saka dito naman sa mga local poultry, ay hindi naman natin kayang abutin. Nagsasacrifice po talaga ang ating store sa pagbenta ng itlog na konting-konti na lang, manipis na manipis po talaga ang tubo. Pero hindi naman natin pwedeng i-stop ito. Kailangan tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtinda dahil hindi naman po sa lahat ng oras ay lugi tayo sa itlog, mga kagandang buhay. Ganun po talaga sa negosyo. Minsan, mga kagandang buhay, lumiliit po talaga at kumikitid ang ating tubo, ang ating galaw sa negosyo natin. Pero hindi po talaga pwedeng stop. Kailangan patuloy pa po tayo. Bawi na lang po tayo sa ibang bagay. Kaya ang natutunan ko po dito for almost 15 years na ako'y negosyante, kailangan po may ka talaga, may reserve. May reserve ka na mga gustong gawin sa negosyo mo just in case na humina ang benta. So, ang bigas talaga ngayon mga kagandang buhay, mataas na sobra ang puhunan. Kaya manipis na rin po ang tubo namin. Ganon din po sa itlog. Kahit dito po sa mantika, mga kagandang buhay, ayan, ang pinagkukunan po namin ay hindi po nag-reduce ng price, pero alam nyo ba na nag-reduce ang aming kapitbahay? Tuturo ko po sa inyo mga kapitbahay namin. Ayan o. Ayan mga kagandang buhay, ang kapitbahay namin nagtitinda ng mantika. So actually, ang supplier namin dati sila ng mantika. Pero ang ginawa nila, doon sila nagpatayo sa tapat talaga ng store namin ng mantika, kaya nag-change na po ako ng supplier. Actually, asukal na lang ang kinukuha ko sa kanila. Kasi nakakasakit din naman po kasi sa loob na ang lakas mo kumuha sa kanila ng stocks. Tapos po, nagpatayo sila ng pesto dito sa Boracay.
Dito pa po sa tapat ng store mo. Grabe, no? Kaya, alam nyo mga kagandang buhay, dapat ready ka sa negosyo talaga. Ang hirap na talaga ngayon ng negosyo mga kagandang buhay na mag-survive. Kaya, padiskartihan na lang talaga dahil sa dami po ng gusto ring makasurvive at magnegosyo din. So, dami ng competitors. Pagalingan na lang po talaga mga kagandang buhay. Alam nyo ba, kanina, napag-usapan namin ni manager ko dito, Darren, na gawin naming restaurant ito dito banda. Kasi magkakatay na kami ng baka dito at magsusupply na lang sa mga resort. Dagdag po na income na siyempre marami tayong stock na baka. Bumibili po tayo sa Negros. So kakatay tayo tapos susupply natin sa resort. O diba, dagdag kita yon. Eh paano naman kung di maubos yung mga karne, yung mga buto-buto, mga balat, tsaka mga particles. Gagawa kami dito ni Darren ng restaurant. So, pag-aralan uli, mga kagandang buhay. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, kailangan may reserve na pwede pagkakitaan para mag-survive. So, plano pa lang naman po yan, mga kagandang buhay. At ang grocery rin po ngayon, Diyos ko, doon nga po sa mainland, di ba, nag-rolling store na po kami. Gawa ng price war na rin, di ba? Price war na rin doon sa mainland ng mga grocery items. Kaya po naisipan namin mag-rolling store. Actually, dito sa Boracay, meron kaming rolling store ng itlog. Nagpapa-order kami ng mga chichirya, ng mga grocery din, pero limited. Dahil gawa nga na medyo busy dito sa Boracay, sa kakahakot ng mga bigas natin, mga groceries natin. So kung paramihin din po natin ang ating empleyado, naku, mga kagandang buhay, mahirap din po magsweldo sa maraming tao. Ito yung gwapo kong tauhan, no, nagtatago. Halika dito! Oh. Ito si Kevin, mga kagandang buhay, oh. Si Kevin, na-disgrasya po ito sa motor top down. Tapos, Kevin, anong nangyari sa'yo? Di ba na ICU ka? O, magkano yung ginastos ko sa'yo sa ICU? 50K. Ha? Masubra yung 50K, no? 79. O, tapos yung 79 na yun, may binayaran, binigbigay pa ako pabiling gamot. Tapos nagbayad pa ako dito sa ospital sa Boracay. Ayan, in all my expense, mga kagandang buhay, oh, nabuhay si Kevin. Kasi, pinakialaman niya yung motor na hindi naman siya yung driver. O, di ba, aminado ka. Salanan mo talaga yon. O, pero at least, mga kagandang buhay, nung naka-recover siya, nagtrabaho ulit siya sa akin. Hindi kita pinabayaan, no? At saan yung scars mo? Diyan, dito yung scars mo, diyan. ICU ka talaga. Ano naisip mo nun? Mamamatay ka na? Tapos nung nakita mo yung mukha ko, nandun ako sa ospital, lumakas loob mo. Ayan, sabi na, mabubuhay ako dito si Manang, papagamot talaga ako. Yun po mga kagandang buhay, kalugihan din po natin pagka hindi rin nag-ingat ang ating mga tauhan. Ayan o, nahiya siya. O, trabaho na. O, lugi din tayo doon, mga kagandang buhay. Kung halimbawa nadidisgrasya yung mga tao natin, na-ICU sila. Actually, dalawa silang na-ICU that time. Yung isa sa provincial hospital, kasi nag-ano pa sa COVID, nag-positive. Tapos si Kevin dun sa private hospital. So, bill niya, mga kagandang buhay, mga 80K yun. Tapos, all in all, siguro mahigit 100K din yung aking nagasto sa kanya kasi, private kasi, at saka na-ICU siya. Pero dun sa provincial hospital, yung isa, ay talaga, kunti lang. Kasi na-cover siya nag-positive siya sa COVID that time, mga kagandang buhay. Pero, siyempre, sa ating mga support, malaki na rin ang ating nagastos. Kaya sa negosyo, mga kagandang buhay, handa ka po talaga sa mga risk. Handa ka sa mga problemang dumarating. At yun nga ang sabi ko, para magpatuloy ang inyong negosyo, ito, kailangan mabilis kang mag-isip, mabilis kang palit ng mga alternatives ng pagkakitaan talaga. Yung mga supplier natin sa bigas, mga supplier natin sa itlog, mantika. Actually, wala ka namang magagawa kung tumataas talaga ang presyo. Yung problema mo lang talaga, ay kung hindi mo ma-meet up o hindi ka makalaban sa presyuhan sa market. Mahal ang supplier mo. Kaya gagawin mo na lang, tiis na lang or i-reduce na lang yung kuha mong item sa kanila. So sana mga kagandang buhay, mabigyan tayong discount. Dahil di po tayo makalaban sa presyo ng itlog ngayon. Kumikita pero sobrang nipis po mga kagandang buhay. At sa grocery natin, ganoon pa rin. Itutour ko kayo mga kagandang buhay dahil ang tagal kong nawala. Dahil nagtutok po tayo sa livestock. Ayan. Itong isang tauhan po natin, hi ka naman sa camera. Ayan. Nalaman ko po, buntis siya. Tsaka,
chika na ito. Kasama na sa chika. Yung una kasi niyang anak, 7 months na sa tiyan niya nalaglag. So sabi ko sa kanya, ingat siya dahil may history na siya nalalaglagan ng anak. So kaya pa naman daw niyang magtrabaho dito, mga kagandang buhay. Ilang months pa lang? O, 3 months pa lang po yung tiyan niya. Kaya ingat-ingat, huwag siya magbuhat ng mabibigat, dalhin lang dito sa kanya para ma-display niya. At saka nakakatuwa, yung nag-bibidyo sa akin ngayon, videographer ko, ay ang aking manager. Tapos po, ganito. Gusto ko pong i-shout out yung aking mga subscriber na nakasubaybay sa aking mga vlog sa grocery vlogs na nagbabakasyon dito sa Boracay at alam nyo, ano talaga, dapat daywa kita karundar eh. So nag-change cameraman tayo mga kagandang buhay para makasama natin si manager. Kasi meron talagang mga subscriber na nare-recognize yung ating store sa mga vlogs natin at nag-stop over dito sa store natin, tinahanap ako. Diba? So, natutuwa ako at minsan nakakapagpa-picture ka. Ano ba? Ano bang mga kaganapan? May pumunta dito kanina na taga Cebu. Yung dalawa silang mag-asawa, hinahanap si Ma'am Sols. Ang sabi ko, laging busy si Ma'am Sols. Minsan nasa Negros, minsan nasa Navas, mainland. sa mainland. Sabi nila ko, ako madjakpatan. kaya nagpa-picture na lang po kami sa kasama nila. Shout out po sa mga nakasubaybay sa ating mga grocery vlogs. Tapos nare-recognize nila ang store natin dito sa Station 3 sa Ambulong, dito sa Boracay. At talagang tuwang-tuwa ako kasi siyempre sino ba naman ang hindi matuwa na nanonood sila at nai-inspire sa atin. Sinasabi nilang, nandito ba si Ma'am Sol? Gusto namin magpa-picture kasi na-inspire kami sa kanyang mga vlogs at tuwang-tuwa kaming makita yung physical store niya dito sa Boracay. So, tingnan talaga nila yung mga angle, saan ba lagi tayong nagpapa-picture, saan tayo laging nagpapa-video. So, mga kagandang buhay, marami palang na-inspire sa ating mga grocery vlogs. Minsan, artista din si manager. Kaya nagsisilos din minsan ng ating mga tao na hindi sila ma-feature. Kaya mamaya i-feature ko rin yung mga tao, interviewin ko rin sila. Para at least sabi nila, kailan kaya makikita din kami ang mukha namin sa TV. Kaya mamaya, mga kagandang buhay, surprise natin sila na tatawagin ko na lang para po medyo ma-interview rin ng konti. Makita nila ang mga sarili nila sa TV. So, thank you so much sa aking mga subscribers. Shout out po dyan sa mga bakasyonista pong nagbabakasyon dito sa Boracay na inaano talaga. Nire-recognize nila at nag-stop over sila. Pupunta talaga dito. Actually, meron din dun sa mainland. Nakita din nila yung Sols Ganang Buhay Vlogs, taka nag-message sa akin. Nakita ko ang store mo, sabi nila sa akin. So, nakakatuwa naman po at nakakataba ng puso. Marami tayong na-inspire. Tsaka, dito kasi sa vlogs ni Sols Ganang Buhay, ay buhay na buhay ang ating pag-video. Yung ano talaga, yung tunay na nangyayari, tunay na mga sitwasyon. Kaya, nakakakuha sila ng tips. So, thank you, manager, nakapagpa-picture ka. Kaya po, ito po yung picture, oh. Tingnan nyo. Tring! Thank you! So, ito po ngayon, mga kagandang buhay, oh. May dumating kami mga dilata, hinahakot nila pataas. Ilang kahon yung dala mo? Ay, 50? Mas 50. Mga dilata po, mga 555, mga ano po, tuna. So, dala nila doon sa staka namin sa taas. Si Bubong, ito po yung isa kong driver. Ilang taon ka na nga, Bong, nagtatrabaho sa akin? 8 years. 8 years. 8 years na po, mga kagandang buhay. Nagstay si Bubong sa atin dito. At meron din pong nangyari sa kanya, mga kagandang buhay. Kasi si Bubong may irog na sinisinta. At during that time, nung gabi na nag-duty ako dito, nagpaalam si Bubong sa akin na mag-date kayo, di ba? Uli, sa balay. Uwi kayo, no? Ipapasyal mo siya sa lugar mo. O, ano nangyari, Bong, nung umuwi ka? Pag kinabukasan? So, pagkaaga to, uli namon laywa, ay nagmotor kami. At timing niya na discuss siya kami. Binubuan kami. Nabangga siya. Habang nagdi-date sila ng kanyang nobya, nakaangkas sa motorbike,
ay hindi na malaya ni Bubong na parang ano yun, no? Hindi mo nakita na may hindi ko nag-cross. Hindi ko na siya nakita. Hindi mo nakita. Sa may airport ng Katiklan yun, di ba? So, pagkabangga, wala ka na malay. Wala na. Wala na, Ito totally. nga dito. Totally talaga. Ito, mga kagandang buhay, nakita nyo, talagang wala nang malay si Bubong that time. At kami noon ay magsa-shopping sana sa Iloilo. Merong mga budget ang mga bata kasi medyo pasukan yun eh. Oo. Mayo ba ito? Tumawag sa akin yung nobya mo. Umiiyak, sabi, na-disgrasya ka daw. Tapos sabi ng mga anak ko, ay, Mama, na-disgrasya si Tito Bubong. Ito na lang yung pera na budget namin. Pabili ng sapatos, notebook, bag. Binigay sa akin, binalik yung budget. Gastos mo na muna yan kay Tito Bubong. Kasi love ka ng mga anak ko eh. Pagdating ko dun sa ospital, galing ka sa x-ray. X-ray yata or ano ba yung ginawa sa'yo nun? CT scan. CT scan. Tapos nakahiga ka sa stretcher, ganun na yung hinga mo, yung likod mo hindi nakalapat sa stretcher eh. Gumaganon ka na, talagang hindi ka na makahinga talaga. Sabi naman ng doktor sa pamilya, anong desisyon ninyo? Eh ako hinihintay. Kasi yung pamilya mo, binilan ka lang ng folding bed para i-confine ka lang nila. Eh, sabi ng doktor, di pwede sana ito. Dapat ay dala siya sa malaking hospital para maopera agad. Eh ngayon, tinawagan ako ng nobya mo, tapos ano bang desisyon ko? Eh hindi ko ikaw dapat sagot nun eh. Kasi naka-day off ka. Wala ka sa trabaho, na-disgrasya ka. Pero dahil love ka ni Manang, hindi ka pinabayaan. So ang ginawa ko nun, sabi ng doktor, ito ba yung amo mo? Eh sabi ko, ako po dok. Sabi ko ganon. Ano bang desisyon mo dito sa pasyente? Di, tinawagan ko si Kabihang Roger. Sabi ni Kabihang Roger, kung ano ang sabi ng doktor, mahingi ka ng porsyento. Kung ilang porsyento mabubuhay ang pasyente natin. Eh sabi ng doktor, bata pa ito. Ilang taon ka pa lang nun? 24 pa lang. Hindi. 20 pa lang yata? 23. 23 ka nun? 2019. 23 ka pa lang nun? Oo. So hindi ka umiinom, hindi rin nagsisigarilyo. Malakas ang katawan. Lumalaban ka. Sabi ng doktor, malaki ang porsyento na pag naopera ka agad, mabubuhay ka pa. Kasi 50-50 ka na that time. Eh sabi ko kayo, Kabihang Roger, malakas daw ang tsansa na maka-fight ka pa. Sabi ni Kabihang Roger, go mo na yan. Eh yung Aklan going to Iloilo is 4 hours. Oh, 4 hours yun eh. Tapos wala pang ambulansya, yun ang hirap, no? Pag kailangan ng ambulansya, punta kami ng Kapitol, walang ambulansya. Buti may kakilala ako sa Nabas. Sabi ko, tulungan nyo naman ako, kahit minsan lang talaga. Hingi ako ng tulong, sabi ko sa kaibigan ko doon na may kapit sa munisipyo. Eh, sige madam, sabi, subukan ko. Dumating ang ambulansya, kaya pasalamat tayo talaga sa munisipyo ng Nabas. Naidala kita sa ospital. Tapos himningan kagad ako ng 100,000 na down. Binigay kagad. Tapos inupirahan ka. Na-disgrasya ka ng alas 6 ng baga ba yun? Oo, nasay. Nabangga? Operahan ka ng alas 8 ng gabi. Nabuhay ka pa. Nabuhay ka pa. At noon bang hindi kita iniwan, mga 2 araw yata ako sa ospital. Nung nandun ka sa ICU, yung kinakausap kita, naalala mo, hindi pa rin. Wow, Hindi pa rin? Nakamala yun ako sa ICU ng kwarto nga nabutan at nga nag-okay ng pasyente. Doon nga na nakamalay, wala ka na talagang maalala. Ayan. Sabi mo sa akin, hindi ko pa makalimutan, nung nagbalik ako sa'yo, sabi mo sa akin, Nang, babalik agad ako sa trabaho. Sabi mo, bagong opera ka pa lang ha. At yun nga mga kagandang buhay. Nung nakapagpahinga, ilang taon ka nagpahinga? Naman, 3 months lang to. 3 months bumalik ka na agad sa akin? Pero hindi... November ba? Nagduwa ako July 15. Tapos pagka November 15, nagbalik ko yan. Oo. So, hindi pa kita pinadrive. Dito ka lang, repakripa ka lang muna ng asukal that time dahil gusto mo talagang bumalik sa akin dahil na-board ka. So, kinikwento lang natin yan mga kagandang buhay sa inyo, no? Kasi, dito kasi sa negosyo, nagkakaroon ng trust ang lahat ng mga tao mo kung meron silang tinitingnan na hindi ka pabaya. Halimbawa, alam ng mga kasamaan mo sa trabaho na pag anong mangyari sa inyo, hindi kayo pinapabayaan ng amo nyo. Siyempre gusto talaga nila magtrabaho sa atin.
O yan, kagaya ni Kevin. Sana si Kevin na yon? Sana si Kevin? Babaw. Oo. Si Kevin. Kevin! Halika, Kevin! Tayo natin si Kevin. Halika! Ito si Kevin at saka si Bubong, nabigyan natin ng second chance na mabuhay. At yung isa wala dito, di ba? Yun ay maluba din yun. Natanggal yung ngipin niya, tumiko yung ilong niya. Ano pa yung mga damage nun? Ulo. Oh, fatal talaga yung mga tama nila eh. Mga ganang buhay puro ulo talaga. Kaya, ayos pa rin ba ang trabaho nyo dito sa Sultida Store? Oh. Ayan, very close po ako talaga. Totoo talaga ito mga kaganang buhay. Love ko po talaga ang aking mga tauhan. At yan po ang sekreto na mga tao natin nag-i-stay sa atin. Babay naman kayo, oh, kasi mga pugi kayo. Magkikita kayo sa buong Pilipinas. Ayan, yung mga iba. Toy, halika dito! Halika! Toy, halika! Ayun natin, Toy. Tao, dyan ka lang buma. Oh. Toy, ito si Toy. Oh. Toy, interviewin din natin si Toy. Ilang taon ka na tayo sa akin? 7. 7 years? Oh, anong trabaho mo noon dati sa akin? Talaga laban ng panty ko. 7 years na si Toy, pero matagal ko po siya naging cook. Magaling talaga ito magluto. Ayan. Pero, di ba, na-disgrasya ka rin sa motor. O, tapos nagtago ka dahil nang lakturan ka, nag-shortcut ka ganyan. Nako, talaga sakit ang ulo talaga mga kaganang buhay, yung mga nakakatawa po. Di mo maintindihan yung nangyayari sa aking mga tao dito. Pero ang importante po talaga, nandyan po ako nakasubaybay. Di ba, Toy? Love mo si Manang? Oh, may trust ka dito, di ba? May tiwala ka ditong nagtatrabaho na alagaan ka. Oh. Yung sweldo mo, magkano yung nakuha mo? Isang taon bago mo ipasuma sa akin. Nakabili ka na ng motor mo. Ayan, dami nang si Toy, dami nang naipundar. Ano na lang ang kulang? Asawa! Asawa na lang po ang kulang, mga kagandang buhay. Kahit po dito mga customer namin, puro na rin namin friends. Ayan, si Maribel. Ito naman si Maribel. Bel, ano ka muna? Hi ka muna dito. Ayan, ah. Si Maribel po, nakaalis na po siya sa akin, ngayon bumalik. Ayan, dahil love niya si Manang, bumalik ulit siya. Ayan, nag-asawa siya, tapos nung nakapagpahinga, nakapanganak, bumalik ulit siya. Pero nabigyan na natin siya ng separation pay. So another bilang na naman po ng pagiging, another bilang ng years. O ano, Toy? Sige, ang dami pa kaninyong hakutin. O ayan, sige. Pawis na pawis, Toy. Ayan, chika-chika muna tayo mga kagandang buhay. Gawa na, gusto rin ng mga tao ko na ma-expose dito sa aking vlogs. Gusto rin nilang makita yung mga muka nila. Dahil lagi na lang si Manager Darin yung content ng aking vlogs. Kaya, ayun o, bigyan din natin sila ng exposure. O, ayan. O, bigyan din natin sila ng exposure mga kagandang buhay. Ito si Benny. O, si Benny. Interview si Benny. Benny, matagal ka na sa akin, saka umuwi ka during pandemic. Yan, ngayon bumalik ka ulit. Ilang araw ka pa lang dito nakabalik? Mga 4. 4 na araw pa lang. Di ba, Bong? Bakit tinanggap niyo si Benny, Bong, ulit? Masipag? Oh, yan. Masipag po mga kagandang buhay. Kaya mga tao ko dito na umuwi, na ang kasalanan nila ay hindi pagnanakaw, umuwi silang maganda ang pag-uwi nila, nakakabalik. Kaya, ayun po. That's all mga kagandang buhay. That's all. Kasi marami pa sila trabaho. Oh.